Naalala mo ba nung bata ka, kapag bumibisita kayo sa probinsya, yung gabi-gabing ingay ng kuliklik, yung amoy ng nagbabagang uling, yung tahimik na takot sa dilim habang nakikinig ka sa kwento ng mga matatanda? Kung ano raw ang nasa gubat, sabi nila, huwag kayong pupunta dyan. Panakot ba para hindi kayo lumabas ng gabi at huwag kayong mawala sa gubat? Kung ano-ano na lang sinasabi nila. Huwag kang lalayo, may sumisit-sit dyan, parang gano'n. Pag nakita mo yung itim na aso na may pulang mata, huwag kang tatakbo, hindi yan aso. Gano'n. Sinabi na ba sa inyo ng lolo nyo yan, no? Lalo na yung mga 90s dyan na mayroong binabakasyon ng mga gubat noon. Yung nasa gubat yung bahay nyo o malapit, di ba? Minsan nakakakilabot, minsan nakakatawa pag iniisip mo. Kasi yung edad natin alam na natin yung mga realidad, di ba? Pero laging may halo tong katotohanan. Di naman masamang maniwala minsan, di ba? Malay mo. Lalo na kung ang gubat ay hindi lang basta-basta gubat. Pero teka, bago ko umpisahan ng kwento, kung bago ka sa channel na to, welcome sa Dilaw na Kandila. Dito nagbabahagi kami ng kwentong kababalaghan. Minsan totoo, minsan gawa-gawa. Kami mismo nagsusulat, ako at saka yung misis ko. Pero laging may katotohanang nakakakilabot. Mga kwento ng kasaysayan ng mga halimaw, ng mga multo, ng mga nilalang na hanggang ngayon baka andito pa rin o nandyan lang. Diba? Kung fan ka ng mga totoong kwentong nakakakilabot, kasaysayan na madilim o kwento na halos hindi na pinag-uusapan, nandito ka sa tamang channel. Nag-upload kami 3 beses sa isang linggo. Kaya ngayon, nandito ka na. Sulitin mo na. Kasi may ikikwento ako sa'yo. Isang aninong matagal nang nakatago sa kabundukan ng Sierra Madre. Tama, Sierra Madre. Ang pinakamakapal na gubat na pumoprotekta sa Northern Luzon tuwing may bagyo. At dito sa kwentong ito, meron ding isang bata na nakapagpabago doon sa nilalang na nagtatago sa Sierra Madre. Ang Sierra Madre ay mahigit 500 kilometro ng purong kagubatan o baka higit pa, mula Cagayan hanggang Quezon. Sabi ng ilan, huling hininga ng kalikasan yon. Sabi ng iba, libingan ng kung anumang hindi dapat mabuhay. Ngrrr. Pero para sa mga katutubo, lalo na mga Ita o Agta, sa bandang silangan ng Aurora, ito ay tahanan hindi lang ng tao, hindi lang ng hayop. Tahanan din ng mga espiritu, ng mga ninuno nila, at ng mga bantay. Yes. Hindi yung word na Ilocano na bantay, yung bundok, bantay sa Tagalog mismo. Tagapagbantay ng gubat. At isa sa mga nakatira dito ay si Kaloy. Hindi niya totoong pangalan. Tawagin na lang natin siyang ganon. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Pero may mga kwento. Kwentong hindi basta kwento lang. Sabi ng mga matatanda at ng mga native doon mismo, si Kaloy ay dating tao bago pa dumating ang mga Kastila. Isang mandirigmang pinagtaksilan ng sarili niyang tribo. Pinatay, sinunog at ibinaon sa lupa. Pero sa gabi ng kanyang pagkamatay, may humagulgol sa hangin. At kinabukasan, wala na ang katawan niya. May mga nawalan ng kalabaw, may mga nakitang hayop na guday-guday sa gubat. Sabi nila aswang daw. Pero hindi yung tipong lumilipad sa bubong. Hindi rin babae na naghuhubad ng balat, yung tipong nahahati yung katawan.
iba siya. Tahimik, matangkad, may matang matitingkad na mapupula, at minsan naglalakad na parang tao. Minsan lumulundag na parang unggoy, at minsan hindi mo siya nakikita. Pero alam mong nandun siya. Kaya nga, yung mga ita o aita na sanay na sa gubat ay marunong magbigay galang. Nag-iwan sila ng mga pagkain sa malaking ugat ng mga puno. May tinatawag silang bantay. Pinaniniwalaan nilang tagapagbantay ng gubat. At sa kanila, yung sinabi ko sa inyong pangalan kanina, si Kaloy, ay hindi halimaw. Siya ay isang nilalang na nilamon ng kalungkutan. Ngayon, nakilala nyo na si Kaloy. Ipasok naman natin sa kwento si Ami. 6 na taong gulang, payat, maitim, kulot. Puno ng sugat sa tuhod dahil sa sobrang siglang kakalaro sa ilog, sa bundok o kahit saan. Palabati at matapang. May nakita akong unggoy sa mga puno. Pula ang mata, sabi niya minsan habang bit-bit ang kanyang balisong na laruan. Siyempre, pinagalitan siya ng nanay niya. Pero hindi siya nagsisinungaling dahil totoo. May nagmamasid nga sa kanya. At yung nagmamasid na yon ay si Kaloy. Hindi niya maintindihan kung bakit siya na-curious sa bata. Sanay siyang walang kausap. Sanay siya sa katahimikan. Pero isang araw, iniwan ni Ami ang saging sa ilalim ng puno. Sa tagal ng panahon na ang doon sa kagubatan namuhay si Kaloy, ito ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong gustong makilala siya o magmalasakit sa kanya kahit hindi pa siya nakikita. At kinabukasan, ang ginawa ni Kaloy, yung saging pinalitan niya ng bracelet gawa sa buto ng ibon at baging. Simula noon, araw-araw nang pumupunta si Ami, pabalik-balik. Minsan may dala siyang tuyo, minsan palay, minsan kwento lang, na siya lang din ang nagkukwento. Yung parang nagkikwento siya sa hangin. Yung wala naman siyang kausap pero nilalakasan yung boses niya, parang may kakwentuhan siya. O meron siyang pinaparinggang isang nilalang na alam niyang nakatago sa dilim. Alam mo bang may engkanto sa ilog? Pero hindi ako takot kasi baka mas takot pa sila sa akin. Ganon magkwento si Ami. Tahimik lang si Kaloy, hindi nagpapakita pero palaging nandoon. Parang multo ng gubat, o sabihin na lang natin, multong nagkaroon ng dahilan para maniwala ulit sa kabutihan. Kahit kailan, hindi siya lumapit, pero lagi siyang nag-iiwan ng anino sa mga daon. O amoy na parang basang hayop pero hindi mabaho. Hindi rin kaaya-aya. Kakaiba lang. Pero sa gubat, na puno ng lagas, kalawang at dito, partikular sa kinaroroonan ni Kaloy ay may mga makina. Mga bagay na nakakasira ng kalikasan. Dahang-dahang nasisira ang gubat at kakaroon ng daan. May mga tunog ng chainsaw tuwing umaga hanggang buong maghapon at amoy ng gasolina sa hangin. Ang mga aita nagtitirik ng kandila, nag-aalay ng manok, nagdarasal sa mga espiritu ng bundok. At si Kaloy tahimik lang sa itaas ng punong nara o kahit sa anong puno minsan, basta meron siyang pwesto para makapagmasid. Ayaw niya makialam sa mga gawain ng tao. Pinagpamasdan lang niya ang mundo. Naguguluhan. Hindi niya na rin sigurado kung kailangan pa niyang manatili doon sa gubat na yon. Pero isang araw, hindi bumalik si Ami. Una, hindi nabahala si Kaloy. Baka pinagalitan lang ng nanay o baka dahil maulan hindi siya pinalabas.
o baka may lagnat. Pero nang magtatatlong araw na, dumilim ang paligid kahit may araw. At sa hangin may naamoy siyang dugo. Tumakbo siya. Pero hindi yung takbo na parang tao. Hindi sa mga tipikal na daanan ng mga tao. Hindi rin sa daanan nila sa ilog. Dumiretso siya sa masukal na parte ng gubat na si Ami lang ang nakakaalam o kung saan madalas pumunta si Ami. Doon sa tinatawag niyang secret garden. Dalawa lang sila ni Kaloy ang nakakaalam doon. Sabihin na lang natin na si Kaloy, memorize niya na yung gubat. Pero sigurado si Kaloy na doon makikita si Ami. O doon papunta yung amoy na naamoy niya na parang dugo. Okay? Tapos, pagdating ni Kaloy doon, nakita niya ang maliit na katawan, basang-basa sa ulan, nakahandusay sa lupa. At sa kamay nito, hawak pa rin ang kanyang bracelet na gawa sa buto. At sa dibdib, may butas. Isang butas maliit lang. Tama ng bala. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pero ang mga ibon sabay-sabay na lumipad paalis. Ang mga punong matagal nang tahimik parang biglang nabuhay. At ang mga hayop sa gubat umatras at nagsialisan sa kinaroroonan ni Kaloy. Dahil alam nila, ang bantay ng gubat, ang kinakatakutan, ang pinaka-apex sa Sierra Madre, ay nagising. Hindi mo maririnig ang galit ni Kaloy sa sigaw. Hindi siya tulad ng tao. Wala siyang boses para sumigaw ng tama na o anong kasalanan ng bata. Ganon. Pero ang galit niya ramdam sa hangin, para bang aura. Ramdam mo rin sa init ng lupa, sa pagputok ng mga ugat sa paligid ng bangkay ni Ami. Literal na ugat ng mga kahoy. Umakyat ang alon ng enerhiya mula sa kanyang talampakan hanggang balikat, hanggang sa ang mata niya ay unti-unting namula ng pagkatingkat-tingkat. Sa pagkakataong yun, hindi niya na kailangang magpigil. Sa tagal na taong nabuhay siya doon sa Sierra Madre o sa partikular na parte ng bundok na yun, ngayon lang niya naramdaman ang pakiramdam na maituring na isang tao. At yung nagparamdam sa kanya ng ganon ay nasa harapan niya, nakahandusay. Sa kabilang bahagi ng gubat na merong katabing lungsod, may kampo ng mga illegal loggers. 5 sila sa grupo. Parte sila ng mas malaki pang organisasyon. 3 ang may baril. Yung isa cook, yung isa boss, taga Manila. Mahilig manigarilyo at mahilig rin sa mumurahing alak. Pare, nakita mo yung bata kanina? Yung umiikot sa poste natin sa East Trail? Sino sa inyo nakabaril sa kanya? Sabi ng isang gwardya habang sinusuri ang kalibre ng baril niya. Ako, sagot ng isa, yung boss. Aksidente lang. Tatakudin ko lang sana yung mga ita na yung mga umaligid sa mga equipments natin at mga nagre-reklamo na pinuputol natin ng mga puno nila. Pero hindi ko alam na may bata sa direksyon ng pinaputokan ko, sabi nung boss. Oh, anong nangyari? Yung mga kasama niyang ita? Tanong ng cook. Tinumba ko na. Papanahin ako sabi nung boss. Nagtawanan sila. Parang wala lang. Walang emosyon, walang bahid ng pagsisisi na may napatay silang tao at bata.
Wala silang takot. Wala rin silang galang. At higit sa lahat, wala silang konsensya. At ang hindi nila alam, binabantayan sila ngayon ng 3 pares ng mata. Isa sa langit, isa sa lupa, at isang anino na nakakubli sa taas ng mga puno. Bago pa nila maubos ang tanghalian nila, ang isa sa kanila, yung cook, hindi na bumalik mula sa ilog. Akala nila naliligaw o tinatamad. Pero habang naghuhugas sila ng lata, nakita nila ang kutsilyong gamit ng cook nakatusok sa puno. Sa dulo ng kutsilyo, may nakapulupot na buhok. At sa taas ng puno, may gumagalaw. Parang higanteng paniki, maitim pero walang pakpak. Tumalon lang ito pababa, mabilis. Hindi nila nakita ng buo, pero narinig nila ang tunog. Tunog ng isang nilalang na nagkagalaiti sa galit. Kinabukasan, dumating ang isang rescue team. Mga nakaboots, may patch ng security sa braso. Pero halata sa kilos sila. Hindi ito simpleng search party. May mga armas sila. May mga drone. May mga tracker. Sir, 2 gabi nang hindi nagpaparamdam yung crew sa South Trail. Baka umatras. Merong Aita tribe conflict daw kasi doon. Sagot ng isang lalaki sa radyo. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa clearing, amoy agad nila ang asupre. Parang sunog na puno, parang bulok na karne. Pagdating nila sa kampo, wala nang natira. Yung mga tent kutay-kutay, yung generator wasak, yung mga truck bumaliktad, at yung mga tao, isa lang ang nahanap, nakapitin sa taas ng puno, baliktad. Wala nang balat ang mukha. Pero yung boss, hindi nila mahanap. Missing in action. Sa likod ng katawan, nakaukit sa kahoy ang salitang hindi nila maintindihan. Ano to? Sulat ng mga katutubo ba to? Tanong ng isa. Pero kahit yung Ita, yung shaman na guide nila mula sa ibang tribo, umiling lang. Hindi sa amin yan, sabi ng matanda. Mas luma pa yan sa amin. Hindi namin wika yan, sabi niya. Sa kabilang bahagi ng mundok, nagtipon ang mga matatanda ng tribo ni Ami. May dalang tambol, may hawak na mga maskara ng digmaan. May anyong hayop ng ibon, ng halimaw at iba pa. Bumalik siya, bulong ng isa. Ang halimaw ng Sierra Madre, sagot nung shaman nila. Baka pati tayo madamay, kailangan nating mag-alay. Ngayon din. Habang nagpupulong sila, kasabay ng pagluluksa sa pagkamatay ng ilan nilang katribo, kasama na doon si Ami. Inalay ang kanilang mga damit, pati yung laruan ni Ami. Isang punit na manika, binalot ng puting tela, at sinunog sa apoy ng punong mahogani, kasama ng ilang mga alay, mga pagkain, prutas at iba pa. Kung naririnig mo kami, anino ng Sierra Madre, tulungan mo kaming protektahan ang gubat sa mga nagtatangkang sirain ito, sabi nung shaman. Sa gabi rin yun, isang lalaki mula sa kampo ng illegal logging ang tumatakbo. Yung boss na nakabaril kay Ami. Yung missing in action. Sugatan, duguan, bali ang paa. Takot na takot, hindi makasalita. Dinala siya sa barangay hall sa dulo ng paanan ng bundok. Tinanong siya ng mga opisyal. Oh, anong nangyari? Pero ang tanging nasabi niya lang ay, hindi tao yun. Hindi rin hayop. Wala siyang mukha.
Alam niya kung nasaan kami. Isa-isa niya kaming kinuha. Una yung cook, tapos si Edgar, tapos sinabihan niya ako. Napakunot ang noon ng kapitan. Sinabihan ka? Anong sinabi niya sa'yo? At dito na umiyak yung lalaki. Nakatakas lang ako. Iniwan ko sila Edgar. Nakikipaglaban sa nilalang pero narinig ko ang sabi niya. Buhay ang kinuha niyo. Buhay niyo rin ang kapalit. Yun ang sabi niya. Kinabukasan, may sunog sa bahagi ng bundok kung nasaan yung mga illegal camp. Pero hindi apoy ng tao. Asul ang apoy. Walang usok pero nasusunog ang mga puno. At mula sa itaas, lumundag pa ibaba ang isang nilalang. Nakita ng mga mangingisda sa ilog. Isang anyong tao, kulay itim parang unggoy, pero nakatindig, matipuno, matangkad. At yung mga mata niya, matitingkad na mapupula. Baka unggoy lang, tanong nung isa. Hindi pare, may mukha. At yung tindig niya mukhang tao. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik ang gubat. Pero ang katahimikan ay parang naghahanda para sa isang digmaan. Parang calm before the storm. Sa gilid ng ilog kung saan namatay si Ami, doon sa malapit sa secret garden niya, nakaupo si Kaloy. Hawak ang munting plota, o sabihin na lang natin flute. Yung flute ni Ami. At sa unang pagkakataon sa loob ng daang taon, tumulo ang luha sa mata niya. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang hindi lang mga puno sa gubat ang namatay, kundi ang huling bahagi ng pagkatao niya na akala niya matagal nang wala. Yun ay ang pagpapakita ng malasakit sa tao. At sa gabi ring yun, sa ilalim ng buwan, tumayo siya. Dumiretso siya sa kampo ng mga ita at piniling magpakita. Ang lupa sa paligid ng kampo ng mga ita ay unti-unting nabuhay. Tumigas ang hangin. Umusog ang mga dahon kahit walang hangin. At sa gitna ng bilog ng mga matatanda, lumakad si Kaloy. Hindi na isang anino. Hindi na nagtatago. Buong-buong nagpakita. Ang anyo niya ay halimaw, matangkad, balat kahoy parang balat ng paniki. Mata niya ay pulang-pula, pero walang kumilos, walang tumakbo dahil naramdaman nila hindi siya dumating para manakot. Dumating siya para tumulong. Lumapit ang mga matandang babaylan. Dala nila ang abo ni Ami. Base sa mga kwento-kwento ni Ami na hindi nila pinaniwalaan nung una, alam nilang si Ami ang dahilan kung bakit lahat ng namamatay sa gubat ay nanggagaling sa kampo ng mga illegal loggers. At walang kahit na isa o kahit na sino sa tribo nila ang nabiktima ng halimaw. Tahimik siyang lumuhod sa harap ni Kaloy, yung babaylang babae. Saka kinuha ang isang patak ng dugo mula sa palad niya. Hinalo ang abo, dugo at dagta ng matandang puno. At gamit ang daliri niya, gumuhit sa dibdib ni Kaloy. Isang lumang simbolo ng digmaan, isang marka, isang palatandaan ng kanilang tribo. Hanggat suot ni Kaloy ang markang yon, malalaman ng kahit na sinong tribo na naninirahan sa Sierra Madre. Nakakampi nila ito. Nagsimula ang digmaan bago sumikat ang araw. Ang huling batch ng mga loggers at security personnel ay dumating, lulan ng 2 truck at isang helicopter. Fully armed sila.
May mga M16, grenade launchers, at mga iba pang equipments na pangdigmaan. Clear the zone. By sunset, bulldozers will arrive tomorrow, sabi ng leader nila. Isang Amerikano, walang pakialam sa lupa, walang respeto sa espiritu ng bundok. Pero bago sila makalakad ng 10 metro, tik 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 tik, tunog na galing sa plota o flute. Narinig nila ang tunog, yung gawa sa buto. At sa mga sumunod na segundo, bumagsak ang isa sa mga ilaw. Nabagsak ang headlights at sa dilim may gumalaw, hindi lang isa, hindi lang si Kaloy. Dahil lumabas ang mga ita, lalaki, babae, matatanda, pati bata, mga mandirigmang naninirahan sa bundok. May pana, may itak, yung iba may mga baril. Lahat handang mamatay, lahat hindi umaatras. At sa gitna nila, si Kaloy. Hindi siya aswang ngayon, hindi rin siya tao. Siya ang galit ng gubat, ang puwersa ng paniningil. Una siyang sumugod. Ang sinugod niya ay yung truck. Binaluktot niya ang bakal gamit ang kamay. Hinampas ang lupa at lumabas ang mga ugat. Buhay at hinatak ang mga paa ng mga lalaking tumatakbo. Yung helicopter, nagtangkang umalis kasi hindi makapesto sa gubat. Pero dumilim ang langit. Isang bagyong walang ulan. Isang ulap na hugis tao. Si Kaloy. Hinampas ang rotor. Bumagsak ang helicopter sa ilog. Walang sumigaw, walang naiwan. Ang mga loggers, yung iba nagtago sa ilalim ng bulldozer. Pero ang lupa sa ilalim nila parang nabiyak. At may kamay na lumabas. Hindi kamay ng tao. Kamay ng kagubatang sinaktan nila. Hindi tumigil si Kaloy. Hindi rin siya basta-basta pumapatay. Pinipili niya ang mga may dalang armas. Yung mga may dugo sa kamay, o sabihin na lang natin, may amoy ng dugo ng ita. At sa bawat isa, isa lang ang tanong niya bago tapusin ang mga ito. Ikaw ba ang pumatay sa bata? Kung hindi sumagot, inaamoy niya ito, tapos pag hindi tugma sa pamilyar na amoy, binabalian niya lang ng buto. At yung iba, pinapaubaya niya sa mga ita. Natapos ang lahat sa loob ng isang gabi. Natapos ang lahat ng isang gabi. Yung gwardyang nakabaril kay Ami, yung boss ng unang grupong pinatay ni Kaloy, nasundan niya sa mismong kampo ng mga loggers. Dali-daling sinunggaban ni Kaloy ang gwardya. Pero nung kakagatin niya na ito, nabaril niya si Kaloy sa puso. Point blank, malapitan. Hindi inaasahan ni Kaloy. Pero napatay pa rin ni Kaloy ang gwardya at umalis nang hihina, tuguan, naghihingalo. At sa umaga, tahimik ang buong bundok. Hindi dahil wala ng tunog, kundi dahil naririnig na ng lahat ang babala. Sa kampo, natagpuan ng isang matandang ita ang katawan ni Kaloy. Bagsak sa paanan ng puno. Wala nang sigla, wala na ring galit. Tahimik na siya. Pero hindi pa tapos ang kwento niya. Dahil habang nililibing nila ang mga abo ng mga namatay, kasama na si Ami sa isang sagradong burol, napansin ng mga matatanda ang lupa. Parang humihinga, parang may ugat na tumutubo mula sa ilalim. At paglipas ng ilang linggo, may bagong punong tumubo sa gitna ng libingan. Malaki, matikas. Ang dahon ay kulay pula. At tuwing gabi, may liwanag na parang apoy na dumadaan sa paligid. Akala ng mga bata, unggoy,
Akala ng matatanda, multo. Pero sa mga nakakaalam ng totoong kwento, alam nila, si Kaloy yun. Sabi nila, may mata ang gubat ngayon at kung may masama kang balak, hindi lang ahas ang tutuklaw sa'yo. Hindi na aswang si Kaloy, isa na siyang alamat. Isang babala at higit sa lahat, isang tagabantay. At dito na nagtatapos ang kwento ng aswang ng Sierra Madre. Napaka-interesting ng kwento, no? Ang aswang sa Sierra Madre, akala natin halimaw pero ang totoo, minsan, ang pinakahalimaw talaga ay tao rin. Tulad ng mga ibang kwento ko dito sa channel. Sila yung sumisira ng lupa, pumapatay sa mga inosente, yung walang pakialam kung may nakatira sa isang lugar, basta may pera silang makukuha kahit masira pa ito. Pero sa kwento ni Kaloy, nakita natin ang kabaliktaran. Yung isinumpa, siya pa ang naging tagapagligtas. Ano sa tingin nyo? Dapat ba nating katakutan ang mga nilalang sa kwento ng matatanda? O dapat mas matakot tayo sa sarili nating kasakiman? Gusto mo ba ng mga ganitong klaseng kwento? Mga alamat na may halong realidad? Mga kwento ng kababalaghan, kalikasan at kaluluwa? Huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng creepy, real-life horror at mystery stories 3 times a week. Kape, kwento, kilabot, ganyan tayo dito. Although wala akong kape ngayon. Hanggang sa susunod, huwag kalimutang pag narinig mo ang flute o plata sa dilim, huminto ka, makinig ka, at magdasal na hindi ikaw ang susunod. Bye-bye.